In this video, I had an awesome conversation with my friend Nico, a polyglot born in Mexico who speaks 7 languages fluently, including Tagalog and Bisaya. Nico actually made his debut on my channel last year. If you happen to miss our first conversation, be sure to check it out. I'm continually amazed by Nico's language abilities. It's incredible how many different languages he has mastered at such a young age. If you'd like to connect with Nico, you can find his Instagram link in the description below. I hope you guys enjoy the video. Kumusta pala yung buhay mo? Nakita ko nagbiyahe ka ng marami. Oh, medyo. Okay lang, masaya naman yung buhay ko. Buhay pa rin. Buhay din ako eh. Maraming nangyari sa tiyan ko na hindi kita sinabi kasi matagal na hindi tayo nag-usap, di ba? Tama naman yun eh. Kasi busy din naman ako. Nagtrabaho kasi ako sa buong summer. Nagbiyahe din ako. Busy tayong dalawa. Kaya naman nandito na tayo. Nag-usap na tayo sa channel ko para sa isang video dati. Pero dati pa talaga yon. Kaya gusto kitang kausapin na naman para malaman kung kamusta ka na, kung anong nangyayari sa mga lengguwahe mo, sa Tagalog mo, ganun. Yung Tagalog ko, medyo kulit ng Tagalog ko na yun. Kasi yung Tagalog na hindi ako nagtatagalog. Kasi yung ex ko, naghiwalay na kami nung 8 months na yata. At wala akong contact sa kanya. At yung best friend ko sa school ko dito, bumalik na siya sa Pilipinas. Kaya wala akong kausap dito. Ay, sayang. Sorry ha. Sabihin mo sa akin na naman kung anong salita ng kaya mo. Ilang salita at alin sila? Mga 7 lingwahe yata. Yung Tagalog, Spanish, Italian, at saka yung English, Bisaya, na yung Japanese. Fluent na pala yung Japanese ko. Nung last time na nag-usap tayo, hindi naman ako magaling ng Japanese. Pero na yun, ayos na yun. Portuguese na. Balak akong matuto ng Taiwanese. Kasi gusto kong magbiyahe sa Taiwan. Ang dami na yun. Hindi ko naalala kung ilang salita ang kaya mo dati, pero ang dami na. Yung passion ko yan, matuto ng mga lingwahe. Para sa trabaho ko sa future, gusto kong maging college professor ng anthropology, cultural anthropology na yan. Kaya yung hilig mo sa kultura, hindi lang sa lingwahe, pero sa kultura pa rin. Yun lang. Yeah. Kaya naman, mahilig talaga ako mag-travel, magbiyahe sa buong mundo. Balak din na akong mag-aaral sa Pilipinas sa next year para sa junior year ng high school ko. Hindi ko alam kung saan sa Pilipinas. Yata sa Valenzuela City. Kasi malapit talaga yun sa Maynila. Tsaka medyo iba yung kultura. At ano yun? Parang school exchange? In yung exchange kasi walang ka-exchange dito. Kaya siguro study abroad program na yan. Sa buong taon yun? Depende. Siguro sa isang semester kung depende yan sa bayad, di ba? For example, nung nandun ako sa Venezuela, sobrang mahal ang lahat ng mga bagay. Dito rin sa USA na yun, mahal talaga ang gasolina, ang basic necessity, yung inflation rate. Napakataas yung inflation rate dito. Andito din sa Canada nangyayari. Parang tumataas talaga yung mga presyo dito. Grabe talaga. Pero sa tiyan ko, mas mura pa yung buhay sa Pilipinas, diba? Kaysa sa US. Siyempre naman pero mas masaya sa Pilipinas yan. Mas masaya, oo nga. Nakapunta ka na ng maraming beses sa Pilipinas, diba? Nung sobrang bata pa ako, nagpunta ako sa Baguio, Zamboanga, Palawan, at sa Mindanao rin. Ilang beses yun sa lahat? Mga 3 beses. Nasa US ka, nasa East, diba? Nasa East, nasa Maine, state of Maine. Kung alam mo na yun. Okay, malapit lang sa dagat. Malapit talaga yan sa Canadian border. Balak ka bang pumunta sa Pilipinas? Hindi ko alam, wala pa akong balak kasi kailangan ko munang mag-ipon at hindi ko alam kung kailan yun, pwede yun, 'di ba? Pero nag-iipon na ako at gusto ko talaga. Pero andito na ako sa Vancouver, lumipat na kami ng girlfriend ko, galing Colombia. Kaya last year, parang 4 na buwan ako sa Colombia. Unang beses ko yun sa Colombia, 'di ba? Tapos gusto ko siyang isama sa Canada, kaso lang may problema siya sa visa kasi kailangan nila ng visa para makapunta sa Canada, 'di ba? Kahit para bumisita lang. Kaya bumalik ako ng mag-isa. Nag-ipon na naman ako at bumalik ako sa Colombia this year. At mas matagal ako ng konti doon, parang 5.5 months. Tapos tinanggap yung girlfriend ko ng visa para mag-aral dito sa Vancouver.
Vancouver at lumipat kami dito. Kumusta pala yung Spanish mo nung nasa Colombia ka? Okay lang naman kasi medyo matagal na ako doon eh. Madalas na kaming mag-Spanish dito sa bahay. Kaya medyo sanay na ako. Pero hindi ko alam, kahit 9 months na ako sa Colombia, nakakamali pa rin ako sa Spanish. Pero sa tingin ko parang mas magaling na yata ako sa Spanish kaysa sa mga ibang salita ko. Maswerte ka naman na Colombian yung girlfriend mo kasi mahirap talaga yung accent ng sa Venezuela. Kahit neighbor yan ng Colombia. Si un familiar de mi novia tiene como una pareja venezolana y ella estaba contándonos cómo las diferencias en palabras allá en Venezuela que en Colombia, especialmente con comidas. Incluso las cosas más básicas tienen otras palabras por eso. Bro, quiero decir que has mejorado tu español muy bien. Antes me di cuenta que hables como entre lo básico y entre medio. Ahorita hablas bien. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Es verdad que ya mejoré mucho mi español, pero gusto ko rin pag-usapan yung Tagalog mo. Parang gano'n ka na katagal nagtatagalog? Mga 3 years na yata na natuto ako ng Tagalog. Alam mo na yan, yung ang daming mga maputi dito. Walang diversity. Sa palagay ko, mali talaga yung grammar na yun. Kasi wala akong kausap dito. Hindi, ang galing mo pa talaga. Magtiwala ka sa akin, pre. Ang galing mo pa. At alam mo yung parang amazing sa akin, yung nagugulat sa akin, sa'yo, is ito yung problema ko. Minsan mahirap magbago kasi hinahalo ko yung Spanish pag gusto ko mag-Tagalog, hinahalo ko yung Tagalog pag gusto ko mag-Spanish. Pero sa'yo, ang galing mo talaga. Kahit nagsa-Spanish na, pwede ka nang magbago sa Tagalog o kahit ano. At mahirap yun kasi kahit kaiba talaga yung grammar ng Tagalog tapos Spanish. Meron maraming parehas na salita at medyo malapit yung pagbikas. Kaya sa utak ko, minsan nalilito ako. Pero para sa akin, parang hindi ka nalilito. Hindi masyado. Alam mo na, magaling na ako mag-Bisaya. At may ilang kausap ko sa Bisaya. Nasa school ko sila. Pero hindi sila marunong mag-Tagalog. Sayang talaga yan kasi wala akong kausap. Pero nakita ko yung mga video mo sa TikTok at parang may balak kang matuto ng Bisaya, di ba? Konting salita lang. Hindi ko sinasabi na marunong ako mag-Bisaya kasi ang pangit talaga ng Bisaya ko, nakakahiya. Alam mo yung nangyari, noon sa dating trabaho ko, marami akong katrabaho kong Bisaya. Humihingi ko sila ng mga salita sa Bisaya na gusto kong matutunan. May listahan ako sa trabaho noon at sinusulat ko yung mga sinasabi nila para matutunan yung mga salita. Minsan sa Omegle, meron akong nakilala na Bisaya at gusto kong magsanay. Kaya konti lang yung sinasabi ko. Pero ang pangat talaga. Mas malapit yung mga pamilya sa tiyan ko sa Pilipinas. Kaysa sa pamilya ko kasi alam mo na. Sa maraming pamilya dito sa Canada, medyo hindi ko alam. Yung lola ko nakatira sa isang bahay. Yung mga magulang ko sa isa pa. Tapos ako dito, no? Kaya medyo mas, hindi naman separated pero mas malayo ng konti kaysa sa Pilipinas yata. Tinatanong ko rin yung sarili ko kung anong hindi naiintindihan sa kulturang Pilipino. Kasi sa tingin ko, gets ko talaga yung mga perspective ng Filipino. Yung tingin nila, yung nasa isip nila. Kasi marami akong kaibigan na Pilipino at kaya ko yung salita. Pero alam mo, hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas. Kaya meron naman mga ibang bagay na hindi ko naiintindihan. May kulang pa rin ako sa understanding ko tungkol sa Pilipinas. Okay lang naman yan. Ako rin eh. Kasi kahit nagpunta ako doon ng ilang beses, iba talaga yung kultura depende sa bansa, di ba? Kasi sa Luzon, yata mas, ang daming mga rich people. Kasi nandun pala yung capital, tsaka nandun yung government, di ba? Anong paborito mong lugar sa Pilipinas na nakapunta ka na? Sa palagay ko, gusto ko talaga yung Zamboanga. Kahit medyo delikado doon na yun kasi may terrorist attack sa airport ng 2017 yata. Yung kultura doon, sobrang malapit yan sa Mexico, sa Latin America. Meron din sila ng isang dialect. Alam mo na ba ang Chabacano? Mm-hmm. Sobrang interesante yan, di ba?
Meron akong kausap noon nakalipas ng 3 linggo yata. Isang ate taga Zamboanga City. Meron siyang tinuruan sa akin ng Chabacano, ng konti. At parang, hay nako, parang halong Espanyol, halong Tagalog. Nagulat talaga ako. Kagaya sa sa problema natin, di ba? Kasi marunong tayong dalawa mag-Spanish at Tagalog, tsaka may mixture. Sa Zamboanga, sobrang magandang mga dagat doon. At sobrang mabain mga tao. Gusto mo rin tumira sa Pilipinas? Hindi ko alam eh. Gusto ko lang mag-aaral yata. Kasi alam kung ano mahirap yung buhay doon. Pero ayoko rin yung buhay dito. Kaya siguro mas mahusay kung lilipat ako sa Europe or ganyan. Hindi ko alam eh. Gano'n ka nakatagal sa US? Mga 9 years na. Sobrang matagal na, di ba? Ilang taon ka na pala? Kaka 16 ko lang. Anong ayaw mo sa US? Yung racism. Kasi Latino ako eh. Meron pa din akong accent sa English. At kapag may racist, ayoko talaga yung accent mo. Parang bobo ka. Parang hindi ka marunong mag-English. Kaya illegal ka. Illegal immigrant ka. Nang ganyan, di ba? Yan talaga yung stereotype ng mga Mexican-American ng ganyan. Alam mo ba, kahit nag-usap na tayong dalawa, mga besas, hindi ko alam, parang 3-4 na besas, hindi pa tayo nag-usap sa English. Parang tama yan eh. Nagkilala kami isa sa Omegle, di ba? Nagsimula yata tayong dalawa sa English, tapos sa Tagalog bigla, o parang ano Spanish, ewan ko. Pero pagkatapos yun, hindi tayo nag-English. Mo, parang magbago yung personality mo sa ibang lingwahe, di ba? At yung personality ko sa English, ayoko talaga yun. Parang sobrang introverted ako sa English. Sobrang bobo. Hindi, ang galing mo talaga mag-English, wag ka magalala. Sa tingin ko lang, ayaw mo lang mag-English. Ayaw mo. Parang ganyan, di ba? Kasi ginamit ko araw-araw dito sa USA. At kapag may oportunidad na ako mag-Tagalog or mag-Italian, ayoko mag-English. Parehas lang yung feeling ko sa ibang lengguwahe. Kaya nagsimula ako matuto mag-Tagalog kasi iba yung ginagamit nilang salita sa pagilid ko. At gusto ko maintindihan. Gusto kong makilala yung kultura nila. Kapag nag-Omegle ako, kapag tinangan sila ako kung ilang salita na kaya ko. At kapag nagtagalog ako, akala nila na fake language na yan. Kasi hindi silang alam na ng Tagalog, di ba? Alam mo ba yung Wookiees, sa tingin ko yung Wookiees sa Star Wars, yung parang mali na oso, parang alien sila pero mali lang sila, kanto. May language sila na ginagamit nila sa palabas, pero parang alien language. Pero halos Pilipino yon. Ito yung pinili ng director. Oh my goodness! Ayun, puno daw to. Mukhang tama. Sa tenga ng Banyaka, parang alien language talaga yung Tagalog kasi ikaiba talaga yung mga tunok. Gusto rin kitang tanungin kung anong paborito mong pagkain na Pilipino. Para sa breakfast, mahilig talaga ako ang tapsilog, kung alam mo yan. Tapsilog, parang sausage yun, di ba? Hindi. Na may steak, na may itlog, at may kanin. Kumain ka na ba ng pagkain Pilipino? Oo. Meron akong natikman dito. Sinigang, kare-kare, lumpia. Kunyari kaninang umaga, kumain ako ng tosino. Masarap talaga ang tosino, di ba? Ay, ang sarap talaga yon. Yung last time na nag-Omegle ako, nakausap ako sa isang babae, taga Rizal, yata. Ay, kapag sabi niya, bakit ka natuto ng Tagalog? And sabi ko, kasi mahilig ako ang kultura ng Pilipinas. Tsaka sabi niya, bakit naman mahirap yung buhay dito? Alam ko yan, pero gusto ko pa yung kultura ng Pilipinas, di ba? Maganda pa rin yung lengguwahe nila, yung pagkain, lahat, di ba? Alam ko na mahirap yon sa mga Pilipino, mahirap yon sa tao na nakatira sa bansang mahirap. Pero sa kultura naman, maganda pa rin. At syempre masaya sa Pilipinas, parang masaya talaga yung buhay nila. Kahit wala silang pera, masaya pa rin sila. Kahit anong nangyayari, kahit may bagyo, kahit may economic crash. Kahit anong nangyayari sa mundo nila, kaya pa rin nila.